Medyo manipis na ang buhok ng ating client sa may parting ibabaw, kaya kailangan yung gupit niya ay medyo mataas. Kaya nag-start tayo dyan, ginamitan natin ng trimmer at pababang version ng pagputol or pagcut, paggawa ng baseline. Dahil matalas yung ating trimmer, kaya para na siyang inahit ang resulta nito. Mas mapapabilis yung ganitong pamamaraan ng ating technique kapag binawas na natin ang sagada na hindi na natin naahitan. Gagamitan na lang natin ng shaver sa may parting ibabayan para mas makinis. Pag ganito kataas, less maintenance yan, hindi mo na kailangang magporma ng buhok dahil may clean na ito. At sa ibabaw naman, number 5 naman na clipper guide ang ginamit natin para mapantay at maayos natin yung mga buhok na mahahaba at bumagay naman sa ibabaw ng kanyang buhok. Hindi mahirap gawin sa mga beginner barbers. Gawa tayo ng pinakang baseline bago tayo mag-start sa blending or sa pag-transition nito or pag-fading para hindi tayo maligaw sa sukat na gupit na ating gagawin. Binabalik-balikan natin ng clipper kasi may mga part ng buhok na hindi agad napuputol dahil maliit ang hibla nito. Sa gilid naman, 1.5 muna yung ginamit natin para hindi mapuwersa yung pagnipis. Magkakameron tayo ng second guideline sa may parting taas. And then number 1, yung paghagod, medyo abot ng konti dito sa second guideline. Pa-straight lang, hindi na pa sa motion dahil mataas yung gupit natin ginawa. Sa mga beginner barbers, okay na makagawa tayo ng maayos pa rin na high fade tulad nito. Dahil ang mahirap lang naman gawin yung mabababa lang. Kapag ganito na, hindi na kayo masyadong mahihirapan dahil kitang-kita nyo yung lugar ng inyong pagbabataas ng inyong clipper. And then half guard, unti-unti mas mababa yung paghagod. Hindi ito naka-fast forward, naka-normal nagalawan lang para makita nyo ng mas maayos. Siyempre, kailangan nating i-zero yan. Burahin natin yung pinakang lines. At kailangan yung ating clipper ay medyo manipis yung talim. Kung hindi naman manipis, dapat yung adjust ng inner blade ay medyo naka-close para makuha natin yung lines at maitukod natin or maidikit natin yung dulo ng outer blade at mabura natin yung linya nito. Ang mga blade naman ng clipper ngayon ay halos all-purpose na. Kayang-kaya nang magbura kahit hindi fade blade basta maayos yung pagkakakasa or yung pagkakakabit ng talim nito. Hindi dapat tagilid. Dapat medyo naka-close sa outer blade para makuha niya yung linya na ating buburahin. And then syempre kailangan nating maayos yung forma ng kanyang noo para malinis tingnan. Naka-line up lang siya. Wala na siyang sikap dahil mataas ang gupit na ginawa natin. So, ito na yung resulta ng gupit na ating ginawa. Okay na okay. Hindi na masyadong pansin yung manipis na buhok sa may parting ibabaw at bumagay na ito.